Magandang umaga sa inyo mga students. Happy New Year! Kamusta kayo? I hope na nasa mabuti kayong mga kalagayan ngayon habang kayo ay nakikinig ng lecture na ito. So, purihin ng Diyos sapagkat muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon para makapagsama-sama at ako ay makapagturo, gayon din kayo ay makapakinig. So, ito yung ating second to the last meeting. So, next week, actually, ay final exam na. Pero, wala tayong final exam. And I will base your grade doon sa inyong mga naipapasang reflection. So, for example, ngayon ay 14th session na. So, sa susunod na linggo ay pang 15 na ngayon. So, sa susunod na linggo ay pang 16. So, I am supposed to receive 16 reflection from you. So, and sa susunod na linggo, yung pinaka-last week ng January ay submission ng grades sa academic office. So, that's why kailangan nyong i-kumpletohin ang inyong mga reflection. And kung yung number ng reflection nyo ay kulang, so may mga adjustment tayo sa grades ninyo. Okay? So, I hope na kayo ay gumagawa ng reflection and yung completion nito ay dapat ma-receive ko by the last week ng January, so I can submit your grades to the academic office. Okay? So, by the way, I am sorry, no, kasi medyo inuubo-ubo ako from time to time. Baka ako ay mapaubo habang ako ay nagbibigay ng lecture sa inyo. So, humihingi na ako ng apology sa disturbance na pwede kong maibigay o magawa. So, okay, our topic sa araw na ito ay ang the Reformation, its setting and causes. So, actually, ito na yung pinaka momentum, no? So, after ng Reformation, nagkaroon na ng iba't ibang mga denomination. Pero at least dito sa Reformation, nakatulong ito upang maalis tayo sa maling pananampalataya na pinamamahalaan ng Roman Catholic Church. So dahil itong Reformation ay break away from the false teaching of the Roman Catholic Church. So bago tayo magpatuloy ng ating pag-aaral ay tayo ay manalangin sa ating Panginoon. And let us acknowledge His presence sa ating kalagitnaan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama na nasa langit, we praise You and we glorify You and we worship You, Lord God. Thank You for the opportunity and the time and privilege, Lord, to study about the survey of church history, Lord. Father, we pray that You will continue to open our minds and hearts, Lord, to the truth of Your, what happened, Lord, in the church history. And then sa part namin, Panginoon, ay makapag-decide kami na humakbang sa tamang pananampalataya at bumatay kami, Panginoon, sa mga itinuturo ng iyong mga salita, Panginoon. Father, help us through the power and anointing of the Holy Spirit. Thank You, Lord Jesus, for giving us this understanding na maprotektahan namin, maingatan namin, maipagpatuloy namin ang church na itinatag Mo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Okay, so ang first point ng ating pag-aaralan ay tungkol sa Reformation beginning.
Okay, so Reformation beginning. So alam natin na ang Roman Catholicism, siya yung may control sa large part of Christianity in Western Europe sa matagal na panahon. Okay, so makikita rin natin under ng Roman Catholicism ay merong corruption and false doctrine na lumaganap sa sistema at organisasyon ng Roman Catholicism. So this Roman Christianity or what we call Roman Catholicism pinaghalo niya yung moral weakness and false practice na kailangang baguhin, kailangang i-reform, no? So makikita natin na may effort ang Roman Catholics, no, within this history ng Roman Catholicism ng Reformation. May mga ilang tao na under ng Roman Catholicism na nag-reform ng church. So, kung isipin ninyo ang reforming ng Roman Catholic practice, magkakaroon kayo ng central idea na yung Reformation ay nangangahulugan ng renewing. Okay? So, renewing, reform or renewing. So, makikita natin na to define the Reformation, we need to have three most important things in our mind. Number one, effort made to reform. Number two, Roman Catholic Church practice in the 16th century. And number three, the effect it had on Christian outside the Catholic Church. So, most people considered the Reformation as an effort to correct false practices and to end immorality in Roman Catholic Church. So, while that may have the intent, it was not achieved. Hindi ito natanggap. Bakit? What is the reason? Because the power and authority ng Pope. So, the Reformation did not reform Roman Catholic Christianity. So, makikita natin dito na hindi tinanggap ng Roman Catholic at Christianity ang Reformation. So, instead of Reformation, makikita natin na may mga grupo ng Christian na nag-break away from the Roman Catholicism. Okay? So, ang mga tao sa loob ng Roman Catholics ay they tried to reform the church. For example, John Huss, no? So, ito yung pre-reformer, pero makikita natin na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na ma-reform ang church. So, kaya makikita natin dito na may ilang mga tao na umalis sa Roman Catholicism. So, merong factor sa Reformation. Okay? So, merong factor sa Reformation. Una, yung religious factor. Pangalawa, yung economic and social factor. Yung pangatlo, intellectual factor. Pang-apat, yung political factor. At panghuli, the man factor, which is Martin Luther. So, makikita natin dyan na yung mga bagay na yan ay inabuso ng Roman Catholics. So, religious, so they have the power para sabihing ligtas o hindi. So, dun sa economic and social, yung mga church leaders, Roman Catholic church leaders, sila ay naging mayayaman. Sila yung naging mayayaman. Sa intellectual,
sila lang yung may tsansa na makapag-aral. Okay, yung mga religious people. Sa politics, no, dalawang bagay dahil ang Roman Catholic clergy ay may kapangyarihan sa mga hari. At dito yung tao ay may kapangyarihan, but in response to the false practice ng Roman Catholic, so merong isang tao na nakilala at namayagpag. Walang iba kundi si Martin Luther. Okay? So si Martin Luther ay ipinanganak noong 1483 sa Saxony, isang maliit na German state, no? So, ang kanyang mga magulang ay mga peasant, no? Ibig sabihin, mga mahihirap. At dahil sa kanilang kalagayan, sila ay very religious, no? To the point of being superstitious. So, of course, his family was Roman Catholic. So, ang tatay niya ay nagsimulang magtrabaho sa minahan. Okay, pagkatapos na ipanganak si Martin Luther. Ang kanyang pamilya ay may ambisyon para kay Martin Luther na makapag-aral at makapag-earn both of a Bachelor of Arts degree and a Master's degree. Okay? So, nagsimula siyang mag-prepare ng kanyang professional career sa batas, sa law, which tremendous religious crisis changed his life. So, we do not know when Luther's great concern began to build up about his need to get right with God. No? So, by the time he had received his master's degree, the feeling had become strong. Several frightening things happened in his life that caused his concern to grow. So when a bolt of lightning hit near him as he walked outside the town of Stottenham, Germany, he became greatly frightened and made a vow to God. So naka-experience siya na merong kidlat na tumama malapit sa kanya at nagkaroon siya ng takot, at ito yung pasimula ng kanyang pagbibigay ng vow sa Diyos, no? So bilang isang mabuting Catholic, alam niya yung mga ways to possibly protect himself from the wrath of God. Alam niya. So that way was to center a monastic order. So, the monastic life offered a way of punishing the body to save the soul. So, iyon yung belief ng Roman Catholic Church. So, Luther made his first step to find peace with God by becoming an Augustinian monk. So, makikita natin dito na may mga hakbang na ginawa si Luther para makatakas sa galit ng Diyos. No? Una, he looked for peace by doing good works. So gusto niyang maging payapa sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. So gumawa rin siya ng tinatawag na great sacrifices of self-denial. So yung kanyang degree ay isinantabi niya muna, at para lamang maranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Pangatlo, he worked for the merits of the saints. So gumagawa siya ng mga bagay para sa ikatutuwa ng mga banal, ng mga santo. So sumunod, he went to great length to confess every kind of sin in thought, words, or act. So, gumagawa siya ng confession. Lagi niyang sinasabi sa Diyos yung kanyang kasalanan. Tapos, panglima, he did all his religious duties feeling great pressure.
So kumbaga, para sa kanya, ang religious duty ay nakaka-pressure sa kanya. And pagkatapos, he even walked to Rome where great sins with the least effort could be forgiven. So, sa kabila ng mga activities ni Martin Luther patungkol sa para maiwasan niya ang galit ng Diyos, so hindi pa rin nagtagumpay si Martin Luther, no, sa pag-abot nitong kanyang tinatawag na great need to find peace with God. So, ginamit ni Luther ang lahat ng pamamaraan ng Roman Catholic Church sa kanyang panahon, but he feel that he failed. So, yung mabubuting gawa ng mga banal ay nagpapakita sa kanya ng kanyang higit na pangailangan sa Diyos. So, yung confession ay nagpapaalala sa kanya, okay, na yung kanyang mga kasalanan ay parang hindi pa pinapatawad ng Diyos. So, his responsibilities bilang pare only made him afraid to approach God. So, his trip to Rome revealed unbelieving and greedy church leaders. When all methods of the church were put together, they could not give Luther peace with God. So, iyan yung kanyang status, no? Siya ay isang educated person, pero sa kagustuhan niya na magkaroon ng peace with God, ay pumasok siya bilang monk sapagkat alam niya na ito yung pamaraan para siya ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Pero habang ginagawa niya yung mga practices ng Roman Catholics para sa pagkakaroon ng peace with God, ay na-feel niya na hindi pa rin ito nakasasapat sa kanyang buhay, no? So, kaya ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng desire na baguhin ang Roman Catholicism. So, yan. So, the Luther Reform, yung kanyang early life. So, ito yung shinare ko na sa inyo. And then, dahil dito, si Luther ay nagpasimula ng Reformation. So, certainly, Luther tried to follow everything within the Roman Catholic system to find his peace. However, not until he went beyond that system did he find peace. The fact that he went outside the Roman system created his first step toward Reformation. So Luther did not realize himself what was going to happen at that time. He did not realize that the fact that the system did not meet his need to find peace with God would lead him to challenge the system itself. No? So, si Luther ay challenge niya ang sistema ng Roman Catholicism. So, step by step and often not knowing at first what was happening, he moved away from the Roman Catholic system and its spirituality unsatisfying ways. So, si Luther ay gumawa ng maraming hakbang patungo sa Reformation, no? So, nagkaroon siya ng opposition
doon sa Roman doctrine ng indulgence. So, itong indulgence ay pagbebenta ng indulgence para maligtas. So, si Martin Luther ay nireject niya yung selling of indulgence na ito ay walang kakayanan na makapagligtas sa isang tao. Okay? So, para lubusan nating maintindihan kung paano si Luther ay nakibahagi sa Reformation, dapat maintindihan natin na yung indulgence ay conflict or laban against sa mga katotohanan ng Diyos. So, noong 1517, si Pope Leo X ay nagdeklara ng isang special sale ng indulgence sa Germany. One reason ay dahil sa gusto nilang mag-raise ng pera para ipatayo ang cathedral ni Saint Peter sa Rome or yung tinatawag na Saint Peter's Basilica. So, para makalikom ng sapat na pera, no, ginamit nila yung mga Dominican monk, si Tetzel, para ituro ang indulgence. So, sa pagbebenta ng indulgence, sa sino mang bibili ng indulgence, una, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. No? At pangalawa, mapapaiksi ang oras ng paghihirap sa purgatorio ng mga taong namatay. No? So, si Tetzel at yung ibang mga Dominican monk, no, sinama nila sa panibagong claim ng indulgence na binebenta na sila ay makaka-receive ng salvation from their sins. Okay? So, noong October 31, 1517, si Luther ay naghanda ng kanyang 95 theses, no, para kalabanin, no, ang belief ng Roman Catholic. So, ang custom ng mga panahon na yon ay inilalatag o ipinapako yung kanilang mga statements sa mga pintuan ng simbahan. So, at that time, si Martin Luther ay ipinako niya ang 95 thesis niya in contrast with the doctrine of the Roman Catholic Church sa door ng simbahan ng Wittenberg sa Germany. So, ang kanyang mga statements oppose the common doctrines of the Roman Catholic Church, no? So, regarding the forgiveness of sin. So, iyan ang nangyari. Okay? So, ano ngayon yung mga factors na nakatulong para lalong tumaas ang effectiveness, okay, ng protesta ni Luther? So, makikita natin dito na ang widespread reaction ni Luther ay nakakapagbigay ng surprise sa kanya. No, to nail his ideas on the church door was the custom at that day. So the church door was the bulletin board for the University of Wittenberg. That was all ordinary in the Luther's day, even if it seems strange to us. So, grabe yung naging epekto ng 95 thesis ni Luther. Malalaman natin dito na sa pamamagitan ng 95 thesis na ito, ang
mga church communities ay nagkaroon ng action. So makikita natin ang ilang mga dahilan ng pag-increase. Una, may mga bagong na-develop na printing press. Okay, dahil sa ginawa ni Luther na protesta. Upang sa gayon, mas marami ang makabasa nito. So, yung creation ng printing press. So, nakatulong para lumaganap yung protesta ni Luther. So, yung kanyang thesis ay na-translate mula sa Latin language, no, ng simbahan patungo sa German language ng ordinary people. No, ito yung vocabulary and spirit ng German. So, mas marami lalong nakaalam ng ng idea ni Luther. At ito ay nagmatch sa damdamin ng maraming mga Germans sa kanyang panahon o sa panahong iyon. So, ito ay nagsalita para sa kanilang pangailangan. So, ang printing press ay nakaapekto, no, sa posibleng information ng idea ni Luther para sa mas maraming tao. Okay? So, yung translation ay nakatulong rin para mas maraming mga tao ang makaunawa ng mga idea ni Luther. Okay? So, psychology tells us that we can help people most if we begin to help them with needs they feel. So, felt needs open the doors to the heart of our neighbors and friends. So, what are the Catholic hindrances to spiritual peace? So, Luther, bilang anak ng mahirap, no, ay patungo sa kanyang career na maging professional, na maging lawyer. So, tinapos niya yung 2 years degrees, no? Kahit na siya'y bata pa, 17 years old, napakatalino nitong si Martin Luther. Okay, yet in spite of this promising future as a professional, a great religious crisis in his life changed it all. Roman Catholic teachings did not help him solve his crisis, no? And it is through his personal understanding. So, pwede nating makita ang larawan ng Catholicism sa kanyang panahon sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, no, ang Roman Church ay nagdemand ng obedience, no, sa simbahan as the price for salvation. So ito yung sitwasyon. Kailangan ng full obedience to the church sapagkat dito nagmumula ang salvation. So kapag ang isang tao ay naging careless, no, ang church ay tinethreatened ang mga tao na sila ay daranas ng matinding paghihirap sa purgatorio. Okay, so that's why ang mga tao sa panahon ng Roman Catholicism ay grabe yung kanilang pagsunod sa simbahan, anuman yung dinidikta ng simbahan. Okay, so makikita rin natin yung sacramental wealth of the church. Okay, ito ay ino-offered bilang pamamaraan
para ilimit ang paghihirap sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sacramental wealth. So, naniniwala ang Roman Catholics, no, na ang church ay pwede mong deposituhan ng spiritual merit para magresulta sa good works at yung suffering ng mga banal at ni Kristo ay magbigay ng merit sa bawat isa. So nakita nyo kung actually hanggang ngayon ay ito yung pinapractice ng Roman Catholic because this is their doctrine. So pangatlo, maipipicture out natin ang church, no, bilang hindi kayang abutin ng tao. No, bilang hindi kayang abutin ng tao. So para maabot ng tao ang church na merong Diyos, ay kailangan nilang gumawa ng maraming mga bagay. So, sa pamamagitan lamang ng pakinabang ibinebenta ng Roman Catholic Church, ito lamang yung makakatulong sa mga makasalanang miyembro nila para sila ay magkaroon ng kaligtasan. So, yung pagsunod nila sa Catholics, no, ay makakatulong para hindi sila mahirapan ng matindi sa purgatory. So, para maka-escape doon sa God's wrath, ini-encourage ng Roman Catholics na ang bawat isa ay pumasok sa monastery. So, ang mga bagay na ito ay siyang nakahadlang sa sa peace with God. No? So, as Luther began to face his relationship to God, he did not have the help, no, from the Roman Catholic Church. The Roman Church in Luther's time presented God as far away, Christ as an angry judge, and it sold indulgence as means to escape him from purgatory suffering. It did not give the good news of God's way of forgiveness through Christ. So when Luther already feared the wrath of God, his understanding of Christ as angry judge could not help his fear. He needed to know the biblical loving Savior. So, what about the 95 Theses? Okay, so the 95 Theses nailed to the gate or to the door of Wittenberg Church, okay, contains 3 points. His protest against the teaching of the Roman Catholic Church. Una, no, the sale of indulgence, which Luther said was not biblical, but ineffective and dangerous. So yan yung kanyang unang protesta. Pangalawa, the power of the Pope to forgive guilt. So Luther said the Pope did not have power to forgive sins. And then the treasury of the church made up of merits given by Christ and the saints. So Luther denied that Christ's merits and the saints made a treasury like this that the church could use. So, ito lang yung tatlong pangunahing reason ni Luther para iprotesta niya ang teaching ng Roman Catholic Church, no? So,
No, yan, no? So, the next is that Luther Reform Movement noong 1517 to 1546, and then yung beginning ni Zwingli. So makikita natin dito na merong puso ang theology ni Martin Luther. So yun nga, no, noong July 1518, isang Dominican official ng Roman Catholic Church sa Rome, tinawag si Luther bilang heretics. So nagreply si Luther at sinabi niya na ang Pope at ang Ecumenical Council could make a mistake. At iyon ay nangyari nga. So sinabi niya rin na ang scripture lamang ang merong pangunahing final authority at ito ay hindi nagkakamali. So in-indicate ni Luther na ang Bible alone is the only authority for Christian belief. So here makikita nyo na from the perspective, from the standpoint, from the statement of Martin Luther that he basically stand in the teaching of the scripture. So, sinasabi ni Luther na ang scripture ay siyang pinakamataas na authority sa Pope at saka sa Ecumenical Council. Hindi, walang otoridad ang Ecumenical Council sa anumang mga doktrina ng church. So, dinevelop ni Martin Luther ang kanyang theology sa scripture bilang highest authority. So, tinawag niya itong sola scriptura, ang kahulugan, the scripture only. So, ang puso ng theology ni Martin Luther ay makikita natin na nakabatay lamang sa scripture. So matapos magsalita ni Martin Luther ng mga bagay na ito tungkol sa scripture at sa Pope at saka doon sa mga church officials, no? Inutusan si Martin Luther na pumunta sa Rome. Gusto ng Roman Catholic na sagutin niya yung mga charges na ipinataw sa kanya ng Roman Catholic Church bilang heresy. So yung dinidenied kasi ni Martin Luther yung doctrine of the Christian faith ng Roman Catholicism. So nung si Martin Luther ay nagturo na ang scripture ay authority na hindi nagkakamali at ang Pope ay walang authority at nagkakamali, ang Pope ay nakaramdam ng pangamba at takot. So kung ang Pope ay walang authority sa earth, no? Mahulugan lang ang kanyang office ay false. So sa takot na ito, no, laban sa theological foundation, ang Roman Catholic Church ay inatake si Luther para idepensa ang kanilang faith. So, makukuha natin dito ang idea kung paano ka-dangerous ang church, no? Patungkol sa pag-iisip niya tungkol kay Martin Luther. Okay? So, ganon ka-powerful. So, ang Pope ay nagpadala ng deklarasyon ng excommunication kay Martin Luther. No, putting Luther out of the church and therefore sending him to hell. So, it warned Luther to change his view within 60 days.
So, ang church ay nagpadala ng announcement. So, yung tinatawag na papal bull noong July 1520. So, ang panibagong emperor, si Charles V, ay nag-order kay Luther na humarap sa trial sa harapan ng governing body of the empire or tinatawag na Diet of Worms. No? So, ngayon, si Martin Luther ay naiband bilang isang outlaw. So, dito ay makikita natin ang kapangyarihan ng church and what's this? Church and the councils. So, ano ngayon yung politics na may kaugnayan sa Reformation na ginawa ni Martin Luther? Okay? Yan. So, sa politics related to the Luther Reformation, so makikita natin na yung political factors ay ginamit ng Roman Catholic Church laban sa Lutheran Reformation. So, nung time na yon, ang political effort na power ng Pope ay ginamit kasi 'di ba ang Pope ay mayroong power sa ibabaw sa kanyang sinasakupan na king. So yung mga king, yung mga emperor ay pinadadalahan ng notice ng Pope para ideklara ang mga rebelde ng Roman Catholic Church. Okay? So, makikita natin dito si Charles V na naging emperor ng Holy Roman Empire noong 1517. So, siya ay binigyan ni emperor ng Pope ng notice na ipatawag niya si Martin Luther, pero lumabas na ay binand si Martin Luther as outlaw. So, makikita natin dito na ang Diet meeting at Worms and Speyer ay parehas na tumayo bilang halimbawa ng political activity, no? Laban sa Lutheran Reformation. So, ginamit ng Roman Catholics yung kanilang political factor. So, yung political factor also ay tumulong, no, para naman sa Lutheran Reformation. So, i-consider natin ang mga events na ito sa pagpapatuloy ng Reformation, no, sa ilalim ng political factor. Now, early at the beginning of Lutheran Reformation, the emperor of the Holy Roman Empire died. So, Luther's ruling prince, Frederick, was one of the 7 men who would elect a new emperor. So the Pope wanted to control the selection of the new emperor. So therefore, he did not want to offend Frederick. So makikita natin dito na sa ganitong sitwasyon, makikita natin church holding back its attack against Luther because of political consideration. So merong negative at positive
effect yung politics sa time ng Reformation. Bakit? Kasi ginamit ng Pope ang kanilang political power. Pero there was time in the life of Luther na ginamit rin yung political factors para hindi ituloy yung atake sa Reformation. Okay, pangalawa, no, pagkatapos ng bagong emperor, no, si Charles V, Emperor Charles V ay nagkaroon ng pakipaglaban sa King of France. No? So hindi makagawa ng action si Emperor Charles V laban kay Luther, no, at sa German princess, na kung saan ang German princess na ito ay kaibigan ni King France, no, at the same time. So malaki ang takot ni Charles V dahil pwedeng magsanib ang King of France at ang Prince ng Germany para kalabanin ang emperor. So makikita rin natin dito yung threat ng Muslim Turks who were invading the empire from the east at the time provided another political factor na naka-impluwensya sa success ng Reformation. Si Charles V ay kailangan niyang ng assistance ng German prince to stop the Turks. So dahil si Luther ay nasa Germany, so kailangan niya ng assistance ng prinsipe ng German. So hindi niya pwedeng kalabanin ang Reformation na nangyayari sa Germany. Okay? So lastly ay yung Zwinglian Reform. No? Anong meron dito sa Zwinglian Reform? So sa south ng Germany, na kung saan si Luther ay nagpapasimula ng kanyang Reformation movement, no? So sa Switzerland naman ay nandoon si Ulrich Zwingli. Siya naman ang nag-work ng Reformation doon. At basically, siya ay nagpasimula ng kanyang Reformation sa city of Zurich. No, at the same time na si Luther ay nag-work in Germany. So, ang mga tao ay nagsasalita ng German language sa parehas na lugar. So, si Zwingli, encouraged by his Roman Catholic priest uncle na mag-aral sa priesthood in some of the outstanding schools sa Europe. So habang nagtuturo at nag-aaral sa city of Basel, he came under the influence of humanist ideals and teaching. So nakadevelop siya ng great concern to remove the superstitious element in Christianity and to restore the ancient authority, the scripture. So, nag-serve si Zwingli outstandingly bilang parish priest magmula 1506 hanggang 1519, na kung saan siya ay na-appoint bilang chief preacher sa Great Cathedral Church sa Zurich. Sa kanyang pagmiministry sa Zwingli, sinubukan niyang i-apply ang scriptural principles. So, noong 1518, inupose niya yung sale of indulgences. At nagpasimula siya ng kanyang work sa Zurich Zwingli. At ito ay nakatulong para mag-arouse, no, sa mga tao sa pamamagitan ng preaching sermons explaining the gospel. So, tinawag niya itong expository sermon. So, hindi niya sinunod ang naka-assigned na lesson
ng Roman Catholic Church at hindi siya nagturo sa Latin language ng Roman Church. Instead, he preached in the language of the people, German. So, si Zwingli ay nakaranas rin ng buhay katulad ni Luther sa pagsunod niya sa tamang aral. Each spoke German, no? And so both men were Roman Catholic priests. So Zwingli looked to Scripture for authority and tried to apply its principles, no? He exposed the Scripture and he opposed the sale of indulgence, katulad ng ginawa ni Martin Luther. Okay, so ito yung way ng Reformation ni Zwingli. Okay? So, I will end here. And the next meeting, I will summarize. I will shorten the lesson because we already reached the time of Reformation. Okay, so basically, in the church history, this is the end of the history lesson, but it continues through denomination. So pagkatapos ng Reformation kasi, nagkaroon ng mga denominations. So, each denomination have their own history. Okay, so I'm very sorry kapag ako ay umuubo, pasensya na kayo. And but I hope I was able to give you good insight in the Reformation time. No, bakit nagkaroon ng Reformation, bakit si Zwingli, bakit si Martin Luther, bakit si John Calvin, later on, bakit sila nagkaroon ng idea ng Reformation. So, makikita natin dito na ang mga taong ito ay nagkaroon ng interest sa authority ng Scripture. Nakita nila ang teaching ng Roman Catholic Church na in opposition with the teaching of the Scripture. Okay? So, thank you very much. Bye-bye for now. God bless you. See you next week.